So, good morning, Miss. I'm John Fritz Bernardo reporting the article 1589 to 1591. So, Article 1589 says that while not explicitly detailed in the search result, Article 1589 relates to the vendee's obligation to pay interest on the price in certain situations, such as when there is an agreement to that effect if the thing sold product, fruit, or income, or if the vendee is in default. So, Article 1589 Miss, nag-ingon nga, ang buyer kinahanglan mo bayad og interest sa presyo kung naay kasabutan nga kinahanglan siya mo bayad og interest, Miss. Like, property kay dapat ang property, Miss, kay may mga interest, so dapat makuha ka ng makita, like ka na makita sa kanang mga income sama sa yuta nga mabong ka ng mga balay, kada mga swildado nga tao na may mga interest ilang mga sweldo, Miss. So kung malanga siya og bayad, kinahanglan siya mabayad og kuan interest tungod sa pag kanang ma-delay siya sa pagbayad, Miss. So Article 1590 allows the vendee to suspend payment of the price if their possession of or ownership is distributed, or they have a well-grounded fear of disturbance through action like a vindicatory suit or mortgage foreclosure. The vendee can keep the unpaid price but cannot recover what has already been paid. However, suspension is not permitted if the vendor provides security. There is a contractual stipulation requirement payment the disturbance cases that disturbance is merely trespass or the price has been fully paid. So, ang Article 1590, Miss, nagtugot siya sa buyer nga muhunong og bayad kung naay seryosong kuan, Miss, kanang rason sa iyang kanang iyang kuan, Miss, panag-iya niya, Miss, or pag-possess sa property, Miss. Pwede niya dili sa usa ka kuan kanang panahon nga di siya makakuan bayad kulang nga kantidad, pero dili niya makuha balik ang iyang mga nabayadan, Miss. Dili siya pwede mohunong og bayad kung hatagan siya og kanang mga security or kanang garantiya sa seller, Miss. So Article 1591 grants the vendor the right to immediately seek rescission of the sale of immovable property if there are reasonable grounds to fear the loss of both property and the price, such as vendee damaging the property or becoming insolvent. If such grounds are absent, the vendor's recourse is under Article 1191, which allows for suing for either fulfillment or rescission with damages. So, ang Article 1591 nagtugot sa seller nga ipasaka dayon ang pagkansela sa baligya sa mga real property sama sa yuta o balay kung adunay tinuod og reasonable hadlok nga mawala nila ang property o ang bayad. So kung gubaon o dauton sa buyer ang property, Miss, ang buyer mulubong sa utang o dili na kaya makabayad, kung wala niyang seryosong rason, ang seller kinahanglan mosunod sa Article 1191 sa pwede mopili nga ipatuman ang kontrata o mangayo og pagkansela sa duha ka kaso. Pwede siya mangayo og kuan, Miss, kana dan use. So thank you, Miss, mga natutunan akong kuan, Miss, report.